Muli o Diyos, nadabog kami, Ama, lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang patuloy namin hingin mo, Diyos, ang iyong pangunguna at ang iyong pagtuturo, Diyos, sa mga alungkunin mo na aming pong katalakayin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lubusan na pagbibigay, Panginoon, ng pangunawa upang aming maunawaan ang iyong mga alitunin, O Diyos. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, ang aming mga espiritual na pag-ibig, Panginoon, ang unawa sa oras nito na ang mga salita mo, Diyos, nito po kung siya rin pong magiging gawin namin habang kami ay naghihintay sa muli mong pagbabalik. Ang bawat sa amin ay sinaglamin ng kapangyarihan, basbasan mo mga salita mo, Diyos, at kamang lingkod at kami, Ama, ay marapatin mo na maging karapat-dapat, O Diyos, sa harapan. Ikaw ang patuloy na may taas, mapulit ng lalahati, Panginoon, at anuman ang mga banakit na duwa ng kaaway ay aming sinasaway. Aming tinatawoy sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay masabing Amen. Purihin po ang ating pinagmamahal na Panginoon sa oras na ito. Tayo po ngayon ay tatalakay po ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, tayo po ay magsipagbukas ng ating mga Biblia dito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 9. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsasakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magstakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga kalaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa na ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y mayroong walang pagkasira. Ako nga'y iman po sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasaklaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anong paraan pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. Sa bakong aklat na ibuksan, ito pong aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2, na ganito po ang nakasaad. Kaya't yamang nakutugtog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, kita ginamang walang liwag ang bawat pasan at pagkakasala tumigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harap natin, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtitiis ng krus na iwalang bahala ang kakahiyan at umupo sa kanang kamay ng luklukan ng Diyos. Nandito po at the right hand of the throne of God. Pagpalain po ng ating Diyos sa buhay ang pagkabasa sa mabuting balita. So, ang aking pong narinig na aking binasa at nariyan na si Apostol Paul na tinawag ng Diyos, ginamit ng Diyos na ikinig, na siya po ang siyang apostoles ng mga Hebreo at kanyang pinapangaralan
sapagkat ang mga Hudyo ay naniniwala at nariyan sa law, subalit sila po ay dapat din mabuhay sa biyaya ng ating dakilang Diyos. So, ang mga sinulat ni Apostol Paul na iyan po ay napatutungkol sa mga mananampalataya sa bawat mga anak ng Diyos na tinawag, pinili at iniral ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! So ngayon po, mga kapatid, once na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon at isinuko ang ating buhay at tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Savior at bilang Lord, King at nanin po Diyos ating mga buhay. At kapag ito ay nangyari, sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina na nasabi nga yung salitang optional na kung gusto mo, kung ayaw, hindi sa akin. Pero once na ikaw ay tumanggap sa ating mahal na Panginoong Hesus at ikaw ay kanyang pinili, ikaw ay nabilang sa sinasabi ni Apostol Pablo ayon sa kasulatan na tayo ay magiging katulad ng atleta. So sa Biblia, mayroong iba't ibang katawagan na tinawag sa bawat mga mananampalataya. Ang isa na rin ito na sinabi ni Apostol Paul na nagbigay ng bawa na katulad ng sa atleta na siya ay tumatakbo, na siya ay sumusunod. So binigyan ni hallelujah ni Apostol Paul ang mga katagang ito, katulad ito ng isang palaro. Katulad ito ng palaro, narin po yung boxing, narin yung track and field at iba't ibang mga palaro. At yan po ay binigyan ni Apostol Paul na mayroong gantimpala, mayroong reward, at natin po na sinabi niya na ito, mga bagay nito, na ito ay mga gantimpala na maaaring matamo ng isang atlet o maglalaro kapag siya ay nagtagumpay, subalit ang mga regalo o mga presyo ng kanilang paghihirap, pagsasangikap, ang kanilang mga gantimpala na yan po ay kumukupas. So, once tayo, ulitin ko po ang katagang ito, ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan na tayo rin ay tumakbo upang tayo ay mananalo. So ngayon po, mga kapatid, alos siguro, alam na po ninyo yung pinaka-latest na balita na hanggang ngayon pinag-uusapan ng mga marites, ng mga nandiyan po sa social media. Nang dahil sa katatapos ng palaro na hindi lang po sa Pampanga, palaro pambansa, hindi rin po Asia, kundi sa Olympic. So yung ating isa sa mga kababayan, at meron siyang mga nakasama, pero ang sikat po ngayon ay walang iba kundi si Carlos Yulo. Diba? Mas
masarap ko yung talagang hangaan ka ng mga tao. Hindi lang sa bansa mo, kundi sa mundo, at ikinagmamalaki ka. At karangalan din po ng bansa Pilipinas na siya po ay nagkaroon ng pagpupursige pagsusumika upang siya magtamo ng mga medalya na ito. At maliban doon, ilang milyon ang kanyang natanggap. Kaya marami kayo gusto na maging atleta na lahat. Hindi biro-biro yung natanggap niyang gantimpala. At yan yung iraan ng mundo na India. At marami pa yan. Dahil siya ay nagtagumpay. Siya ay nagpagi sa kanyang pakikipagbahay. So ngayon po, mga kapatid, spiritual speaking na sinabi ni Apostol Paul na mayroon din pong dapat gawin ang mga mananampalataya katulad ng mga atleta. So, napili man, magbibigay din niya po ng halimbawa, napili ang ating kababayan sa mga dalaho doon sa Olympiad na talaga pagpagbaka na po o palaro, at marami po sila, at yung iba ay hindi nagtagumpay. At ngayon po nagtagumpay. So, ang nais nila na once na sila ay napili at kabilang sa mga isasabak doon sa labanan, ang nais nila ay hindi lamang sila makasama doon sa grupo na yun, kundi ang hangarin po nila, sila po ay magtagumpay, na sila po ay magbagi. Yan ang kanilang ninanais. At bago sila idinala doon talaga sa aktual na laban, hindi biro-biro proseso ang kanilang nadaanan. Mayroong pag-iensayo na hindi biro-biro, na sila ay nagkaroon ng disiplina sa kanilang mga sarili, at ang kanilang minimiti na kapag sila ay lumaban, sila po ay mananalo. So sa atin po na akin lang pong compare kung sa mga bagay na makamundo, ibig sabihin yung mga bagay niya na sinabi ni Apostol Paul na bagamat isa lang yung magwawagi sa takbuhan, at ang gantimpala ito ay tumutugas lamang, at ito ay nababala darating ng araw, di katulad ng spiritual na sinabi ni Apostol Paul na yung aking ito yung corona, gantimpala na ito ay nananalo. Bagamat binigyan ni Apostol Paul na sila magtatagumpay sa kalaro, sa pagpagbaka, pero in spiritual speaking, tayo lahat ay tumatakbo lahat ngayon, at tayo ay makakarating doon sa finish line na nais ng ating Panginoon, tayo lahat ay magtatagumpay. Tumanggap siya, ano yung tinanggap niya? Milyon, hindi lang milyon, millions talaga, ibig sabihin, yan millions, yung tinanggap niya. Yan nagbigay ng 10 million, ng more than 30 million, yung kanyang
natanggap. Ha? So, nariyan yung ari-arian na ibinigay nang dahil sa kanyang pagpupursige, nang dahil sa kanyang pagsusumikap at siya ay pinarhalan maging ang ating bansa dahil siya po ay nagwagi. In the spiritual speaking, ibig sabihin sa pang-spiritual na ating katayuan. Kaya marami yung mapa, marami yung ringgit sa kanya. Subalit, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang financial, material, ang mga bagay na yan habang tayo narito. Mahalaga. Subalit, kung ating ikukumpara ayon sa kasulatan, ano ang gantimpala na ating matatamo, na ating matatanggap kung tayo ay magtatagumpay? Kung tayo ay hindi mabigo, ang gantimpala kung siya binigyan ng 20 unit, o yung mundo po yung binigyan, 2-3. Tayo naman ay mayroon din pong lugar na ang lugar nito na ang pinaka-arkitekto, ang ginirlahat po, ang lumikha at gumawa nito ay ang creator ng mundo. At ang tahanan iyon in my Father's house are many mansions. Bibigyan tayo ng tirahan at nariyan yung New Jerusalem at ang sabi ng Biblia, ang lansanan ay lantay na ito. Yan po yung lugar na inihanda ng ating Ama kung tayo ay hindi susuko, kung tayo ay magtatagumpay. At hindi na kailangan yung mga bagay na material, financial, sapagkat siya ang magpo-provide ng lahat ng mga bagay. So, na-mention ka, meron siyang asma, kung magkakasakit siya, meron siyang gagamitin. Pero, kapag tayo ay nagtagumpay yung reward, yung prize, na nakalaan sa atin, ang sabi po ng banal na kasulatan, buhay na masagana, buhay na walang hanggan, na pangako at gantimpala ng ating dakilang Diyos. May kukumpara ba natin yung pagpapalang iyan na kumukupas lamang sa mga gantimpala na ibibigay ng ating Ama kung tayo ay magtatagumpay? Kung dito nariyan yung papuri at parangal, subalit ang sabi po ng banal na kasulatan, darating ang araw ng sabi ng
mundong ibabaw na ito na hindi maaaring ibigay ng tao, hindi maaaring bilhin ng anumang kayamanan, kundi ang maaaring makapagbigay lamang ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya salamat sapagkat tayo'y kabilang sa mga pinili, tinawag ng ating Diyos na buhay upang tayo ay makasama sa takbuhin ito. Na siyang gumawa ng kaparaanan upang ang inyong puso at ating kaisipan ay ating paniwalaan ang mga tuntunin ng ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal, upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, upang tayo ay makawatin ng katotohanan, at ang katotohanan ito ang siyang nagmalaya sa mga bagay ng kamali. So, hindi biro-biro ang ganito pong bagay. Kung ating titignan, maraming mga pag-encourage ang ating Lord, maging siya Apostle Paul, maging ang mga apostoles ng Panginoon, na sinasabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, and we are more than conqueror. So maraming mga paunang salita, maging ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na siya ang nagsabi na kapag tayo ay naging kabilang sa ganito pong takbuhin, ang sabi ni Lord, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. So mga kapatid, hindi lamang lubusang nakapokus ang ating kaisipan, ang ating puso sa mga bagay na tumutupas sa mundong ibabaw nito, katulad ng narinig natin preaching noong last Sunday, at nariyan kung saan binibigyan din ng ating Lord na mas higit ang mga bagay na mga salita. So, kinakailangan na tayo ay magtagumpay. Nag-ensayo po ang mga atleta nito, gumugol sila ng oras, gumugol sila ng panahon, at nariyan, hindi na inayang sa gastos, pagod, may pagkakataon, nilagkukulap sila sa init ng araw, yung matumatakot, nariyan, minsan, nariyan po, nawawalan ng matay ng dahil sa pagod. Pero, hindi sila sumusuko at sila ay nagpupursigi at sila ay nagsusumikap na kahit nahihirapan, nandun pa rin yung desire na ako ay mag-iensayo at mag-itiis at magpapakabyasa upang ako ay magwagi at ako ay magtagumpay. Ano ang dapat gawin natin? Ang sabi ni Apostle Paul, aking pinipigilan ang aking sarili bilang isang manlalaro sa pakikipagbaka. Anong ibig sabihin ni Apostle Paul ayon sa kasulatan? Ibig sabihin, mayroon tayong disiplina sa ating mga sarili. Hindi natin dapat inaabuso ang ating mga sarili. Tayo ay templo ng Diyos, pero sa ating po
ng buhay na walang hanggan. Narin po, binigay ng Diyos by grace, pero meron tayong gagawin. Anong dapat gawin? Disiplina. Magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Katulad ni Pacquiao, maagang natutulog yung mga pagkain na walang sustansya, mga pagkain na alam niya ito'y magiging kapaki-pakinabang sa kanyang katawan, magkaroon ng lakas, at nariyan, mga kapatid, sa mga atleta, bawal ang nahigarilyo, bawal ang uminom ng alak, bawal ang misyo. Maraming bawal dahil dinidisiplina sila upang ito ay maging isang bagay sa kanila, sa kanilang kalusugan, sa kanilang maging pagbaka, upang sila ay magkaroon. Sa bawat mga Kristiyano, sa bawat mga anak ng Diyos, kinakailangan tayo ay magkaroon ng disiplina. At ang unang dinidisiplina natin ay walang iba kundi ang ating sarili, ang ating kalaban. Dahil ang ating laman, ang ating sarili, likas na ang nais niya ay ang mga bagay na makalaman, makamundo. Kaya kinakailangan yung temperance, yung self-control, na rin po mga kapatid, na magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Kung ano yung hindi dapat gawin, na ito nakakasama sa ating libong pagtakbo, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan na ito ay ating luwaksi, kinakailangan na ito ay ating kontrol. At nariyan, kailangan din po ang pagtitiis. Kinakailangan ang pagtitiyaga. Kung wala kang patient, kung wala kang pagtitiis, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magwapugi. Sapagkat sa pag-i-ensayo pa lamang, sa pag-i-train pa lamang sa iyo bilang isang atleta, kinakailangan mayroon kang pagtitiis, mayroon kang pagtitiyaga. Nasa noon, na ako'y nabigan ko sa mga nakasama sa mga maglalaruan po ng basketball. Hindi ang bagay. So, magilang kami sa mga nakinig noon, o nakagilang po ako. So, madaling araw pa lang, tatay ko na kayo. Iikot na kayo doon sa overboard, magigagin na kayo, araw-araw ko yun. Kahit napagod ka, pinipilit mo. So, narin po, nagtitiis kayo, kahit napagod, itinitiis niyo yung pagod, kinakailangan magtiis ka, dahil kung hindi ka magtitiis, kung ihinto ka sa pag-i-ensayo, ihinto ka sa ganitong mga bagay na wala kang tiyaga, na wala kang pag-itiis, tatanggalin ka, papalitan ka. Kaya hindi biro-biro na kahit ikaw ay may hirapan, na kahit ikaw, mga kapatid, ay napapagod, kinakailangan na ikaw ay gumawa at magtiis doon sa mga dapat mong tiisin.
at lalo na po sa ating spiritual na paglilingkod sa ating kung wala po yung pagtsaga, wala po yung pagtitiis, ay mga magulang lang sa mga anak nila, di ba? Kung wala kayong pagtitiis sa kanila, medyo mapanganapis na na kaya rin na naman yung malatili ay nakautusan. Papalabas na niya ang ganyan. Ang reklamo yun, Tsaga, tiis, kanila. At kinakailangan meron kang stamina, meron kang strength, meron kang lakas, at kailangan itong lakas nito sa anumang malaro. Sa spiritual, meron tayong maging-pagbaka at nariyan po na mission ko na magtakbo at nariyan na magbuboksing at binigyan po support. So, kinakailangan yung lakas. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa kanyang ipinaiiral na batas. Kung ano man yung kanilang tawag ko yan, yung batas na pinaiiral, pinakailangan sumunod ka. Kahit na manunod ka, kahit na malakas ka, kung hindi ka susunod doon sa kanilang pamamalakad, sa kanilang mga alituntunin, hindi ka mapuputungan ng corona, kung meron ng crown, at nariyan ng medalya, trophy na maaaring bigay. Tingnan po ninyo sa paaralan. Bibigyan ko. Ano yung nakalagay doon bago ako pumasok sa paaralan? Merong gate, merong guardian, merong nakalagay doon. No ID, no entry. Pero kapag wala kang ID, hindi ka makakapasok. Pero nagawa ng paraan yung kaibigan mo, o punta ka doon sa ibang bakod, gaalis yung ID. Wala kang ID, kahit na nakabaliktad lang yung ID, hindi sa'yo, para papasok ka. Namisyon ko lang po ito kasi noon nangyayari. Ewan ko lang kung ginagawa ninyo kapag nakalimutin yung ID. So, sinabi ko lang po ito na mayroong silang pinaiiral na alituntunin o batas na hindi ka maaaring pumasok kung hindi ka naka-uniform. Kung mayroong mga batas na pinaiiral maging sa mga panlaro o sa mga naglalaro. Sino po sa inyo na mayroong alam na may pagkakataon na bago mag-start na tumakbo yung mga atleta, kung ito man ay 100 meter dash o 400 meter dash, at kung yung mga swimmer po na bago sila lumangoy at lumundag sa tubig, ano yung signal na dapat nilang marinig? Mayroong silang hihintayin upang sila ay magpasimula. Kinakailangan marinig muna nila yung buto, yung signal na go. Pwede na kayong tumakbo, pwede na kayong lumundag sa tubig, sapagkat kapag ang isang manlalag ay tumakbo na hindi pa pumuputok yung
upang sila'y tumakbo. Kahit na siya ay nauna, hindi pa rin siya magwawagi. Madi-disqualify po siya. So, anong ibig sabihin ni Apostol Paul? Mayroong mga batas na dapat nating sundin na aluntunin ng ating mahal na Panginoon, na dapat nating sundin upang tayo ay hindi po ma-disqualify. 1 Timothy chapter 2 verse 9, kayong mga babae, kinakailangan na kayo ay magsuot ng mainhing pananamit. Hindi sinabi ng kasulatan na kayo ang mga babae ay magsuot ng mga malalaswang pananamit. Kinakailangan nasa ayos yung modest apparel na kapag kayo ay nagsuot ng inyong mga pananamit kahit kung mga kalalakihan man, kinakailangan tayo ay sumunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ipakata na kung ba't na magkita, pinapapasin na nakakmanak eh. Mapagalya ko. Mapagalya ko pitipon. Kanya palakpakan ko akin. Mapagalya mo pitipon kasi kaya nga daw pa kung gumagubra ito ko kung hindi mo niya mapagalya ko siguro. Sabi ko, dadagdagan niya ito. Kapatid, minsan ang kaaway, gumagawa ng paraan para yung salita talaga ng Diyos, hindi natin talaga marinig. Minsan naman talaga, bitutundutan na, eh ba't yung magsalita, ano ba kumakatundo pa? Ano tama mong may patutun? Eh ba't makayar kong tawa? Sa Korea, kita magsalitang diyan makatunduyan, diyan talutalya. Umisasadya na, tutunin man, para may igdas ka. O itang biyasa magpakaili, biyasa magsalita, maligay, magitutulog. Sa aking Korea-Korea, mas Korea ng Korea, makatuloy, tutuyasan kita sa sadya. Kesa kitang biyasa yun, kesa kitang talagang makatulay yun, maligay ang isa sa sadya. Imbanto ng tamo, ikatutuan, o rin imbanto ng tamo, apiling kalukas. Inkabulianan ng Diyos. Natin kalawa, yung iba po, ayaw nang magsermon, ayaw nang magsalita, nakakasakit ng damdamin, palaging magpapala, palaging biyaya, kapag sermon na, kapag pinag-usapan na, patungkol sa Christian living, yung iba talaga ayaw na nilang sabihin, gusto nila malaya para huwag umalis yung mga miyembro. Baka masaktan, mahirap, katulad ng na-mention ko po na kinakailangan ang babae ay magsuot ng mainhing pananamit. Hindi lang po, mga kapatid, sa church, sa gawain, na kayo po ay dapat magsuot ng mainhing pananamit. Ating basahin po. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayap ng mainhing damit na may katintiman at inahon, hindi
na isinulat ni Apostol Paul kay Timothy na pinasasabi na kinakailangan na kayo magsuot ng mahinhing pananamit at hindi nakakasuot na kasuotan ang dapat inyong isuot. Dahil ang sabi ko, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa labas na anyo. 1 Samuel chapter 16 verse 7 o 17 verse 6, nandiyan po. Na sinabi ng ating Panginoon, ang sabi po, at si Mero kasuotan ng kasuot. 16:7. Sabi po, 16:7, imbalik po siya. O dito po, First Samuel Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking tinanggil siya. Ang sabi ko, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ayan po, basa po ninyo. So, ang kasaysayan ito nang makita ni Prophet Samuel, si Abinadab, si Eliab na kapatid ni David, dahil mayroong hari na kapalit at ang papalitan kong hari ay si Saul. So, nang makita niya yung mga tao ito, matigas sila, matipuno na iisip niya na sila na po ang maging kapalit na hari. Pero ang naging kapalit po ni Saul ay walang iba kundi si David na siya po ay bata pa lang. So, ang ibig sabihin dito, hindi sa panlabot, palabas na anyo sa mukha, kundi sa puso, ang tinitignan ng aking mahal na Panginoon. At ito po ay kasaysayan sa panahon po ni Prophet Samuel. At hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga ang kasuotan. Sapagkat kung ito ay hindi na mahalaga, hindi na sasabihin ng banal na kasulatan at masasaad sa banal na kasulatan na ang babae ay pinakailangan na magsuot ng mahinhing pananamit. 15:19, sa puso ng gagaling, yung kasamaan, pagnanakaw, pagpatay, ito po yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga ang kasuotan, ang pananamit, nakalagay sa Biblia, paulit-ulit kong sinasabing, magbihis kayo nasa ayos at mahinhing na pananamit. Kung ikaw ay magsusuot ng damit at wala sa ayos, pinapit sa katawan mo o nakashirt lang na maiksi, at yung damit mo na kahit na taas lamang, kung nakikita na yung hindi dapat makita, ano ang iisipin ng tao makakakita sa iyo kung ikaw ay babae? Di ba sa mga mata na ating mga mata ito na kapag ating napagmasdan, lalo na yung wala sa ayos, at nakita ng lalaki ito, ikaw ba ang pinagmumula ng pagkakasala ng iyong kapwa upang sila'y magkasala sa Diyos?
Nagkakaroon sila ng masamang pagnanasa. Nagkakaroon sila ng evil imagination na kung saan na maaaring umira yung lust of the flesh at nariyan mo, kaya yung iba narinig pa. So mga kapatid, mahalaga po ang batas na dapat natin sundin, sapagkat kung hindi tayo susunod sa batas, alituntunin ng ating mahal na Panginoon na kanyang ipinag-uutos, hindi tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa biyaya ng Diyos, pero may pagsunod sa mga alituntunin ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, dahil hindi talaga natin kayang ligtas ang ating mga sarili, kundi sa maglang at biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, malaya na kung ano yung gusto niyong isuot. Kahit na wala sa kayusan, wala sa kabananan, na kahit na pagbibigay niya ng hindi magandang paningin sa kapwa, tandaan po natin tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Hindi tao ang nilikha sa atin, kundi ang Diyos. At ang Diyos ay banal. Kaya sa 1 Peter 1:15-16, yamang ang Diyos ang siyang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo, magpakasakdal kayo sa lahat ng aspeto ng inyong pamumuhay. Pananalita, kilos, gawa, isip, kinakailangan nasa ayos, mayroong kabanalan. Kung ang salitang holiness na sinasabi hindi kabilang sa pananamit dahil yung holiness, ito yung magsisentry sa kasalanan upang ikaw ay maging banal, upang ikaw ay mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos na kinakailangan na ikaw ay magpakabanal. Kung hindi isinasama yung tinatawag na kabanalan sa salitang kabanalan, yung pananamit, okay, sangayon na natin sila kung yun ang kanilang pananaw. Pero ang sabi ng 1 Timothy 2:9, magsuot kayo ng mahiging pananamit. Iba yung kabanalan na ikaw ay nagpapakumbaba. Sa Isaiah, mayroong sinasabi ang Biblia, the robe of righteousness, cloth of salvation, mayroong din tinatawag na cloth of humility na dapat natin isuot. 1 Peter chapter 5, verse 5, magbibigay lang po ako ng halimbawa patungkol sa damit na sinasabing ito ay damit. Pero hindi literal na ito ay damit na isusuot natin. Paano mo isusuot? Na pinakikita mo dahil mayaman ka, yun bang ibig sabihin na magsusuot ka? Mayroong mga taong talagang mapagpakumbaba at mayroong mga taong mayaw. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 5, na ganito po ang nakasaad. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisugo sa matatanda o kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsam sa mga palalo. Ang sabi po ito, magbigkis ng kapakumbabaan sapagkat ang Diyos ay sumasalangsam sa mga palalo.
na dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, kung titignan natin, uungkatin natin ang mga kasaysayan, iba't iba yung mga damit ng mga kultura ng mga bansa. Mayroong mga bansa na ang mga military, parang bang yung mga nauna na pupunta natin yung mga Roman soldier, na yung kasuot nila parang banda, na hanggang ngayon mayroong pambansang ganyan na nakita naman yung bansang Laos, kung di ako yun po, kakanta. So, paano tayo magtatagumpay? Paano natin mamimiti yung pangako ng Diyos? Kinakailangan sumunod tayo sa batas na ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo na siya ang nagbigay. Kaya mayroong law of Christ, kautusan ni Kristo. Mayroong batas in the Old Testament, pero ngayon, mga kapatid, sinasabi ko po na mahalaga na maging ang kasuotan ay nasa ayos. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Pero kung kayo ay dadalo na nakaminister kayo, yung mga bata ninyo ay naisip. Kapag umupo po kayo, lalo na kung ang mga paa ninyo makasalang bakla, nanin yun to. Itang baklo. So, iyan ang ayaw ng Diyos na isinulat po ng gusto po kung bakit kinakailangan na magsuot kayo ng maayos, mahinhing pananit. Pero ating tigay po, ang maging mo kong picture na yan, maglagay tayo po ang brother na yun din Akikitang malalaswa, ating kakato, usad, aliwaliwang baro, ang susunod. Hindi lahat ng kasuotan na kahit ito po ay tinatawag na ska na papanahon, kung ito ay hindi nasa ayos na pananamit para sa lalaki at babae, huwag kayong makikiusap. Kinakailangan hindi lang si church, kahit kayo po ay nasa bahay, nasa trabaho, kung saan man kayo sa paaralan, ipakita ninyo na tayo ay kakaiba dahil kinakailangan makita sa atin na tayo nga talaga ay binago ng Diyos. Maging sa pananamit, maging sa pananalita at sa mga bagay na ayon sa kalooban ng ating mahal na Ama. Hindi sinabing kapag nagsimba kayo, doon lang maging mahinig ang iyong pananamit. Saan man tayo kinakailangan, nasa ayos. At last, siguro po, ang isang maglalaro nakita na ba ninyo yung mga manlalaro? Nakapokus ang kanilang mga mata, yung kanilang kaisipan, nandoon yung concentration ko nila. Hindi sila pabalik-balik na ganyan
o saan-saan tumitingin, kundi nandoon yung kanilang paningin, nakapokus sila doon sa kanilang daraanan. At sa kanilang pagtakbo, may pagkakataon, dekaliwa talagang salbahe na. Nasa ditang salbahe na ako, mapamurahin sila. Takiran din, bayang isa. Tulang din, bayang mga sumaso. Pero kahit kung na ganyan man ang nangyayari, mayroon tayong nakikita at ako po ay mayroon talagang napanood. Na kahit yung babae na kapag babae talagang pinintil niya po. May paspas niya. Itang babae na nainisip kung masisgrasya yan o mawala yun. Basta inisip ka, diyan mamurahin ka, ganyan magdyasan. Diyan yung napampangan mo. Ibig sabihin, nakita ko rin po na kahit siya po'y nasaktan, bumangon siya. Nagsumikap siya. Hindi niya iniinda, ibig sabihin, bagamat mahirap at masakit na kanyang nararamdaman, parang hindi niya pa rin iniinda sa kanyang sarili, kundi ang iniisip niya na siya lalaban, na siya ay tatakbo, na siya ay magpapatuloy upang makarating doon sa pinaka-finish line upang siya ay mawag. Ano ang pinaka-point ko dito? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya sabi ko, kinakailangan na nakapokus ang ating kaisipan, ang ating paningin sa ating mahal na Panginoon. Hindi sa mga problema, hindi sa mga pagsubok, hindi sa mga suliranin, ibinakikita ng banal na kasulatan na maging ang mga alagad ng Diyos na sila po ay nakasakay doon sa daon, sa bangka. Ang Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig at nagkaroon ng malakas na alon at hangin. Bagamat nandun na po si Peter na siya nakakalakad na po sa ibabaw ng tubig, tinignan niya yung alon, tinignan niya yung malakas na hangin, yung pagkapokus niya sa ating Panginoon na wala, at siya unti-unting lumulubog sa tubig. Ibig sabihin, anuman ang ating maranasan na pagsubok, mga problema, at naliliba, hindi biro-biro na mga pagsubok. So, kanina, na-event nga po ng mga kapatiran doon sa Pinang. So, dahil yun nga po, Sister Catherine, Sister Kat, nag-best na siya nagpa-dialysis, pero nung tinignan ko yung creatinine, umabot na lang ng mga 136 o 137. So, nagtaka yung tumitingin sa kanya, doktor, sabi niya, sige, opinion ba ang gawin ninyo? So, nang pina-check up po sa iba, so, nariyan po, naging may lang, naging 120. So, nagtaka po yung mga doktor, sabi nila, hospital, na ihito na yung pagdadialysis sa kanya. So, malaki yun sa buhay po niya at sa buhay nila, pag-pray lang natin, na sana yun po, magpatuloy po yan sa pagtingin sa kanya, na kahit sinasabi, wala nang pag-asa, 10% na pero walang imposible sa Panginoon, walang imposible sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. So si Brother Joel, nakatayo na po kanina. Si Brother Joel, nakaraan ko doon, nakakayang kapito, susungaya.
ala na. Tatakot siya kay Sister Kat, mga kaya, puta mabyuda na ako, puta mabyuda na ako. Pero ini, mga pag-brand ni Brother Joseph, king biyaya, isaw, at pangyayahan ng Diyos. Si Brother Richard din po, nung dito na ginumat siya, gusto kagad nandali sa ospital na doon po, dialysis na. Dahil kailangan na. Pero hindi pumayag at sabi nga po, yun nga, walang imposible sa Panginoon. So, nang check up siya ulit, naging at pinagpala ng Diyos. So, ibig ko kong sabihin, kinakailangan anuman ang mangyari sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay maglingkod hanggang tayo may lakas. Hanggang sa huling hininga natin, tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kapag tayo nagtagumpay, mawalangan tayo sa mundang iba po ito na tayo ay lumalakad sa kapiran ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Ito po ay tagumpay para sa atin. So tayo lahat ay magsumikap sa tulong ng Panginoon. At nariyan po, mga kapatid, yung gantimpala na nakalaan para sa atin ay hindi po biro-biro gantimpala. Buhay na walang hanggan at makakapiling natin ang ating mahal na Panginoon at makikita natin siya ng mukha. Palakpakan natin ang